Hello mga ka-G-Lovers, nagbabalik na naman muli si Giovanni B. So ang re-repairin natin ngayon ay itong flat screen na TV. So magpipili tayo dito kung alin ang gagawa natin ng video. So ito na lang siguro kasi naka-warranty sale pa. So ibig sabihin yan, tayong unang makakabukas at tayong unang makaka-repair nyan. So magandang-gandang ayusin yan mga ka-G-Lovers. So ito yan yung una natin aayusin. So ang problem nito, yan, pinag-in ko siya mga ka-J-Lovers. Wala siyang indicator light, wala siyang power. So yan ang problema nito mga ka-J-Lovers, wala siyang power. Yan ang hahanapin natin. So bali yan, naka-warranty sale pa mga ka-J-Lovers. Siya nga pala mga ka-J-Lovers, kung bago kayo sa ating channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell para naman updated kayo sa mga susunod na i-upload kong video. So yan, binutasan natin so warranty sale. So tingnan natin to. Let's get started. So bali binuksan na natin siya. Meron tayong power supply board o yung PSU niya. Meron din tayong main board, yung pinaka main board niya. So meron din take-on board. So yan, tatlong board na makikita mo pag binuksan mo siya. So tayong unang nakabukas nito, medyo marumi-rumi na nga ang konti. So linisan natin. So dito tayo magpo-focus sa pinaka power supply board niya. So dyan natin hahanapin mga ka-G-Lovers. Kasi no power siya, so dyan muna tayo unang magpo-focus bago sa iba. So magbo-voltage check muna tayo mga ka-G-Lovers. I-check natin yung voltage nya. So magsisimula na tayo dito mag-repair. Bale, hindi na natin to ikakat kasi magsisimula na tayo mag-repair para mas maintindihan nyo kung paano ko siya inaayos. So yan yung nakalagay dyan na voltage dapat natin masukat. So meron siyang 12 volts ground, 12 volts ground, tapos PWM, tapos cell PWM na naman, on and off, tapos BL adjust, BL EN. So yan yung mga nandyan. So ang titest ko muna itong 12 volts. Kung meron siyang 12 volts mga ka-G-Lovers, ititest natin siya. So plugin natin. So naka-ground na, test natin yung 12 volts. So wala siya, meron siyang 1.4. Kahit paano meron siyang voltage 1.4. Oh, nawawala nga siya. So, nagda-drop. So tinis natin yung mga 12 volts, wala talaga siyang voltage. I-check natin tong filter capacitor sa primary. So meron naman tayong 334 volts DC. So may problema dito sa power supply, so i-check natin yan maigi. Hahanapin natin, isa-isahin natin mga ka-G-Lovers kung kailangan para makuha natin. So tanggalin ko muna tong ano niya, yung connection niya. Tapos tanggalin natin yung board dito sa pagkalagay para makapag-test tayo. So alisan muna natin to ng mga tornilyo. So bali yan, yung pinakalasan natin na tornilyo. So tanggalin na natin yan. So yan, natanggal na natin siya. So lalagay muna ako ng karton for safety, baka may tira pa tong capacitor, mag-ground tayo o makuryente tayo.
So pasiguro lang tayo mga ka-G lovers. So ititest ko muna kung mayroong pantirang filter capacitor, kung may voltage pantira, delikado kasi yan. Pag wala naman, so proceed tayo sa paghawak na nito. So magti-trace tayo. So meron akong nakitang 12 volts ground, 24 volts. Yan, yun supply na dapat na lumabas dyan. So bali may dalawa siyang nakalagay na diode. Diode dun sa 24 volts at tayo din doon sa 12 volts. So dalawa lang yung supply na kailangan natin ipalabas mga ka-G lovers. So check ko muna tong diode kung shorted sa secondary to. So hindi naman shorted mga ka-G lovers. So capacitor lang yung natest natin kanina. So hindi siya shorted. Tapos ito naman diode rin to para sa 24 volts. Test natin. So balik na rin lang natin. Yun, nadidetect natin yung capacitor. Yan, nag-OL na. So tinitest naman natin yung ibang parts, parang hindi naman siya shorted mga ka-G lovers. So parang wala naman tayo nakuhang shorted na common na parts na pwedeng ma-shorted. So hindi naman na short. So parang may nakita kong nakaangat. So try natin munang i-resolder yan mga ka-G lovers. Yan, kita nyo. I-focus natin. You know, nakaangat. So try natin siyang i-resolder, tapos magtitest tayo ulit kung magkakaroon na siya ng voltage. Bali, yung mga nakikita muna natin yung uunahin natin. Tulad niyan nakaangat. So kailangan na natin i-resolder. Halimbawa may lumubong capacitor. So kailangan palitan. So unahin muna natin yung mga nakikita natin bago tayo dun sa mga ibang hindi natin nakikita. So nire-resolder ko lang muna mga ka-G lovers yung nakikita kung posibilidad na nakaangat. So nire-resolder natin. Tapos magtitest tayo kung magkakaroon na ba siya ng voltage. So okay, magtitest tayo ng voltage mga ka-G lovers. Yan, lagyan natin ng ilaw para kita. So okay, medyo kita na siya. So magtitest tayo ng voltage. Dapat meron tayong makuha doon na 12 volts positive. So ganyan siguro yung position natin. Yan, kita naman. So kita naman ng camera. So ganyan na yung position natin. Magtitest na tayo mga ka-G lovers. So wala pa rin siya. As in wala talaga siya. So mga point something lang yung voltage na lumalabas.
So yan, wala naman tayong nakuhang voltage mga ka-G-Lovers. So, tinanggal ko na yung ano natin, yung pagka-plug in natin. So meron pa tayong tirang voltage. So kailangan ko muna itong discharge mga ka-G-Lovers para makahawak tayo. So ang gagamitin natin niya pang discharge yung plug ng ano ko, ng soldering iron. So yan, i-discharge lang natin. So may kuryente kasi yan pag hindi natin din-discharge, kaya kailangan natin i-discharge para makaproceed tayo sa pag-test at paghawak. So yan, kita nyo 3 volt something na lang. So okay, wala na siyang kuryente. Sinigurado ko pa siya, sinot para safe tayo. So magti-trace tayo mga ka-G-Lovers, hahanapin natin kung saan nagka-problema to. So isa-isahin natin siya mga ka-G-Lovers kung kailangan talagang isa-isahin para makuha natin yung trouble. So medyo natatagalan tayo sa pag-repair nito kasi meron tayong mga customer na nagtatanong sa akin. So may bibili at may magpapaayos. So kinakausap ko lang muna sila. So ang gagawin natin ay hahanap-hanap tayo ng mga pwede pang nakaangat mga ka-G-Lovers, tapos i-resolder natin. Pag ganun pa rin, so magtitest tayo, isa-isahin lang natin yan hanggang sa makuha natin yung pinaka-trouble niya mga ka-G-Lovers. So isa-isahin lang natin yan. So meron naman ako nakitang na parang nakaangat, so i-resolder lang natin yan mga ka-G-Lovers. So mag-check tayo dito sa pinaka main switching regulator niya kung bakit hindi siya nag-on. Tapos meron siyang reference na triggering. So magpo-focus tayo dyan. Dyan tayo muna mag-check mga ka-G-Lovers. Hahanapin natin dyan kung anong pwedeng nagka-problema dyan. So bago ang lahat, try ko muna itong i-resolder, tapos testingin natin ulit kung gagana na ba siya. So may nakita kasi tayong parang nakaangat, lalong lalo na itong switching regulator niya nakaangat. So kailangan ko muna siyang i-resolder. So okay, resolder lang natin siya. So next natin ay try natin i-test ulit mga ka-G-Lovers kung magkakaroon na ba siya ng voltage. So plug in natin ulit. So wala pa lang lumalabas sa voltage, wala pa rin 12 volts at 24 volts. So try natin i-check dito. So mayroon naman pumapasok na 340 volts DC sa primary. So tingnan natin dito kung may supply yung reference natin. So wala siyang wala tayong supply biasing dito sa switching regulator. So wala siyang voltage biasing. So may problema sa reference niya o sa PWM switching trigger natin na IC. So tingnan natin kung meron siyang supply. So wala tayong biasing dun sa MOSFET switching regulator natin. So test ko muna kung nasusupplyan ba yung natin, yung yung triggering natin na IC o yung reference IC natin. So meron naman siyang 16 volts, 16. So unstable na voltage, up and down, up and down, 16, 19, 16, 17, 19, mga ganyan to 20. So 14. So nagpi-PWM, so up and down. So may umaabot naman supply dito sa reference niya
So itest lang natin siya. So meron naman siyang pumapasok na parang PWM na voltage, kaya lang unstable siya mga ka-J-lovers. So ibig sabihin may problema talaga, kaya hindi nagkakaroon ng voltage biasing yung MOSFET natin o yung switching regulator natin na MOSFET, kaya hindi siya nagsi-switch on, switch off para ma-charge yung transformer niya. So totally talaga no power dito siya. So pwede may posibilidad na may tama yung ano natin, yung coupler natin. Try natin yung coupler natin, i-check mamaya mga ka-J-lovers, yung photo coupler natin na tinatawag. Kasi pag chinik natin dito, may umaabot naman kasing voltage sa reference natin. So ayan na nga mga ka-J-lovers, unstable talaga yung voltage na pumapasok. So 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, umabot pa ng 20. So hindi siya stable. So may posibilidad na yung trigger na coupler natin nag-error. So yan o, kita nyo, unstable siya. Unstable yung voltage natin. So, pinag-in na natin siya mga ka-J-lovers. Discharge natin ulit. So, tsagain lang natin to. Makukuha rin natin to mga ka-J-lovers. Siya nga pala, kung bago kayo sa ating channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo sa mga susunod natin na i-upload na video. So, naiangat na natin. Naalis na natin yung voltage pala. Hindi naiangat. Naialis na natin yung voltage ng capacitor. So, pwede na tayong humawak. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, coupler mga ka-J-lovers. So, kailangan natin i-test to. So, opto-coupler. Check natin mga ka-J-lovers kung may problema ba to. Kasi once na magka-problema to, so magiging unstable talaga yung voltage ng reference natin. So, siya kasi nagde-detect kung may error sa secondary. Once kasi may error dyan, magpi-feedback yan dyan. Kaya hindi siya mag-switch on o hindi masusuplayan ng reference natin. Kaya hindi matitrigger yung switching regulator natin. So, try natin tong i-check yung coupler niya mga ka-J-lovers. I-test natin kung okay ba siya o hindi. So, ihang ko lang muna yung yung dalawang paa nito sa unahan. Dito sa primary muna. Tapos, doon tayo sa kabila. So, ititest natin yan mga ka-J-lovers. So, ihang ko lang siya. So, set ko na sa pinaka highest range. So, naka-ano yan mga ka-J-lovers, nakahang. So, test natin yung coupler. O, parang shorted siya mga ka-J-lovers. Kita nyo, baliktaran. Parang shorted siya. So, dapat dito, meron lang siyang konting leak. Sa pagtitest niyan, meron lang siyang konting leak. Tapos sa kabila, so parang diode ang design pagtitest. So, dito, pag
pag binaliktar mo siya, baliktaran, meron na siyang palo mga ka-G-lovers. So ibig sabihin shorted to. So try natin tanggalin to mga ka-G-lovers, tapos itest natin ng actual. So actual natin itest na hindi nakakabit sa board para sigurado tayo kung shorted nga ba talaga siya. Bali yan yung number niya mga ka-G-lovers, 817 na coupler. So tanggalin natin to, tapos itest natin siya ng actual na hindi nakakabit sa board para sigurado tayo na wala siyang nadadamay sa pagtest natin. Kaya malalaman natin kung totally talagang shorted siya o sira talaga siya. So tanggalin lang natin to, tapos itest natin siya. So pasensya na kayo mga ka-G-lovers kung medyo mahaba yung video natin. So hindi ko na kasi siya pinapass forward o hindi ko na rin siya kinakat para mas makita nyo real time kung paano ko siya inaayos, kung natatagalan ba ako. So iniisa-isa ko lang kasi siya para mas makita natin yung pinaka problema niya. So baliktarin natin. So shorted nga mga ka-G-lovers. So ayan, baliktarin ko siya. Good. Sa kabila, dito sa kabila may problema. Pag binaliktad mo, pareha siyang may palo, baliktaran. So ibig sabihin sira. So try natin maghahanap tayo ng pwede natin na pamalit. So try ko muna sa scrap, tapos bago tayo magpapalit. So hahanap muna tayo na pwede nating pantesting mga ka-G-lovers. So ito, nakakuha ko ng pantesting. So try natin itest ito mga ka-G-lovers kung okay pa ba to. So 817 din siya. So same lang silang 817. So try natin. Itest natin kung hindi ba to sira rin o kung okay pa ba to. So pag okay to, kabit natin yan dyan. Baliktarin natin. So good, doon naman tayo sa kabila. Ay, shorted din mga ka-G-lovers. Dapat konti lang dyan, may leak lang yan na konti. So shorted din to mga ka-G-lovers. So ibig sabihin may error din to. So try pa tayong hanap ng iba. So dito ko siya kinuha kasi mga ka-G-lovers sa power supply na to. So hanap pa tayo. Meron pa tayo dito mga scrap. Tanggalin ko lang ito mga ka-G-lovers. Testingin natin. So medyo natitigasan ako dun sa pagtanggal ng isa na. So ito na lang sigurong kulay puti. So try natin. So yan. Okay, natanggal na siya. So ititest natin to. 817 din to mga ka-G-lovers. Puti lang kasi kaya hindi nyo nakikita sa video. So pag sa personal, 817 din yung number nito. So ititest natin. Ganito dapat yung good nyan mga ka-G-lovers. Kung good to. Yan. Pag binaliktad mo dito, dapat wala siyang palo. Pag dito naman sa kabila, dapat parang may leaking lang. So bali good to mga ka-G-lovers. So pwede natin itong gamitin dyan. So itabi ko lang muna kasi meron naman akong bago. So papakita ko sa inyo yung bago, kung paano ba siya itest yung bago nito. Ito yung bago natin. So 817 din to, PC 817. So ititest natin. So pasensya na kayo, may kinakausap lang kasi ako ng customer. So itest natin, baliktarin natin. So may leaking siya, so yan dapat ang tunay. Tapos dito magpalo na siya na may leaking. So dito pag binaliktad mo, may palo din siya. So parang diode dito sa kabila. Yan, pag binaliktad mo siya, may palo. Tapos wala. Tapos dito sa kabila naman,
may leaking dapat siya. Yan, nakita nyo, para may leaking. Pag naka-highest range yung multi-tester mo. So yan yung good na coupler natin. So ikabit natin yan dyan. Tapos try natin i-test kung okay na ba siya. So kabit ko lang siya mga ka-G-lovers. So dapat tama yung kabit mo nito. So yung kung may kulay itim na parang tuldok doon, yun ang number 1 natin. So hindi pwede itong ibaliktad mga ka-G-lovers. So dapat tama yung connection mo nito. So dapat tamang-tama. May ano naman yan dyan, may guide naman yan dyan, kulay itim na parang tuldok. So yan din yung guide ng coupler natin. So tingnan nyo maigi. So yan para may bilog na tuldok. So yan rin yung may bilog na tuldok mga ka-G-lovers. So kita nyo. So resolderan natin yan. Kasi yung may tuldok na yan, yan yung 1 in 2 natin nasa secondary. Tapos yung 3 in 4 para sa primary mga ka-G-lovers. So siya yung nag-switching natin. So siya na rin nagpapa-oscillate natin mga ka-G-lovers sa unit natin. So magtitest na tayo ng voltage mga ka-G-lovers kung magkakaroon na ba siya ng voltage nung pinalitan na natin siya ng coupler. So PC817. So napakahaba yung video natin. So ganyan ko siya katagal inayos. So inano ko lang siya, inisa-isa ko talaga. So check natin. So meron na tayong nakuhang 12 volts mga ka-G-lovers. Kita nyo, meron na tayong 12 volts. Nakita nyo ba? Meron na tayong 12 volts na supply, 12.2. So ibig sabihin nag-oscillate na siya, tama na yung oscillation niya. Tingnan natin dito, meron tayong 26 volts na supply. So magde-drop yan pag naikabit na natin yung mga unit natin. Tapos yung mga backlight natin, pag naikabit na natin siya, magde-drop na lang yan. So try natin ikabit dito sa ano natin, sa TV natin, yung board na to, yung power supply board natin. Tapos testingin natin. So kita nyo wala na siyang tirang voltage. So ibig sabihin lumipat na talaga yung voltage niya. So drop na siya, 37 volts, 35 na lang. So harmless na yan, hindi ka na yan makukuryente. So kabit lang natin to mga ka-G-lovers. Tapos testingin natin, tingnan natin mga ka-G-lovers kung gagana na ba siya. So may nakuha tayong sira doon sa coupler. So hindi natin inaasahan na tinamaan pala yun. So kadalasan kasi yan sa fluctuating ng kuryente natin mga ka-G-lovers. So on and off na kuryente. So hindi mo inaasahan na hindi mo nahugot sa pagkasaksak o pagka-plug in. Kaya ganyan nangyayari yan mga ka-G-lovers. So try natin. So lagyan ko ng tornilyo to para hindi magalaw. Delikado kasi baka magalaw. So lagyan ko muna siya ng tornilyo. Tapos ititest natin siya mga ka-G-lovers kung gagana na ba siya. So lagyan na lang natin to ng tornilyo kasi iaangat ko yung TV. Titingnan natin kung nag-oscillate na ba siya o gumana na ba siya. So ayan, nalagyan na natin siya ng mga tornilyo. So ready na tayo sa pag-test nito mga ka-G-lovers. Ititest natin siya kung gagana na ba siya. Sana nagigets nyo yung ginagawa natin, naiintindihan nyo. So hindi ko na siya pinas forward, hindi ko rin siya kinat para mas makita nyo real time kung paano ko siya inaayos mga ka-G-lovers. So mas maiintindihan nyo. So nahihirapan din tayo minsan sa mga ganitong trouble. So kaya medyo natagalan tayo sa pag-aayos.
So hindi kasi basta-basta pag-aayos niyan. So kailangan matrace mo siya ng maigi para sigurado ka sa mga parts na nasisira. So yan, may indicator light na tayo. Kita nyo, may kulay red na siya. So ibig sabihin may power na siya. I-on natin kung gagana na ba siya. So nagkulay green na. So may backlight na rin siya. Umilaw na yung backlight at gumana na siya. Meron na tayong nakalagay na Skyward. So wait lang. Naka-TV siguro to. So yan, kita nyo may backlight na siya. Okay na yung backlight natin. So okay na to mga ka-G-Lovers. Sana meron kayong naintindihan naman sa mga tutorial natin. So takpan ko lang siya. Tapos baliktarin natin para mas matesting natin na maigi. So takpan lang natin siya. So kinakabit ko lang yung connection sa speaker niya mga ka-G-Lovers para isang takipan na lang. So ayan na mga ka-G-Lovers. Okay, natakpan na natin siya. So baliktarin ko lang to mga ka-G-Lovers, tapos testingin natin ulit siya. Testingin natin ulit. So plug-in lang natin to. Yung easy cord natin, plug-in lang natin. So okay, yan, na-plug-in na natin siya. So ready na tayo, testingin na natin siya mga ka-G-Lovers. Power on na natin. So okay na mga ka-G-Lovers, meron na tayong Skyward na lumabas na logo. So okay na to. Sana meron kayong natutunan naman sa bago natin na tutorial na napakahaba. So pasensya na kayo, napakahaba, hindi ko na kasi siya kinat para mas makita nyo yung detalye kung paano ko siya inaayos. So hindi ko na rin siya pinas forward para mas maintindihan ninyo, lalo sa mga baguhan. So thank you very much sa lagi nyo pagsubaybay. God bless you all. Maraming salamat.